Ano nga lang talaga nun tol, yung spirit no na nakasama mo yung mga taong gano'n, yung energy nun, yung presence nun. Basta yung gano'n, yung kung ano man yun talaga para sa akin yung kasi okay. Kunyari, sa normal na right, nandun ka sa bahay mo, ang naririnig mo lagi, okay, nagre-reklamo yung papa mo, problema ng mama mo, kapatid mo mayroong nakipag-break sa tapos yung kaibigan mo, magkwentuhan kayo ng tungkol kay Steph Curry. Tapos, puro yun lang di ba, yun lang na mo. So ngayon, hindi na mangyayari sa'yo. Wala ka naririnig na na something amazing. Wala ka naririnig na milyones, mga ganito, mga deals na ganito, bang, bang, bang. So yun din, kumbaga nagiging ganun lang din yung yung level, hindi umaangat talaga ba? So, para sa akin nga, tinutola, kaya sumama ka, ikaw nasa mundo ka ng motor. Kunyari ako, wala akong motor. Kayo ang pinili kong tropa. After ilang months, magkakamotor ako eh. Di ba tol? Imposible, hindi ko maiiwasan, di ba tol? Ganun yun, dati rin yung sumama ako actually, nagsimula ako sa mga kotse-kotse. Sumama lang ako sa mga mahilig magkotse. Dati wala talaga akong hilig sa kotse talaga eh. Yun lang nakakasama ko lagi, mga mahilig magkotse. So yun, bigla ako nagka-Lexus, parang ganun. Nakabili na ako ng ganun ba, alam mo yun, nahahawa ako sa kanila. So kung lagi kang sumasama sa mga hustlers, alang hindi ka mahawa. Diba? Kaya so pag sumama ka pa sa mga milyonaryo, alang hindi ka pa maging milyonaryo. Parang ganun lang din yun eh. Yun lang yun, man. Tsaka akala nila kasi yung mga milyonaryo na ngayon, hindi sila nag-invest sa sa learnings eh. Akala nila milyonaryo agad yun. Kago, tangina, ang dami nilang ginastos na pera. Ikaw naglalabas ka rin ng pera para may matutunan ka no? Oo, nagbabayad ako ng mga courses para matuto ako. Tapos 2.5, iyak kayo. Exactly. Example yan si Ace gaganyan-ganyan, laugh trip lang yan. Pero katrabaho ko yan si Ace. I mean, isa yan sa pinakamalupit na nakilala ko nag-ads dito sa Pilipinas. Ang tagal kong nakakuha ng mag-ads tol. Biglang nalaman ko na, nag-ads pala to. What the hell? Tol, gaganyan-ganyan si Ace. Ang kliyente niyan, 6 international, walang Pilipino. Ako nga lang pinayagan niyang Pilipino dun sa agency niya eh. Ako lang Pilipino dun. May sumunod ng isa pero international hawak niyan. Pinakita niya sa akin yung mga hawak niyang ad accounts, dog. $1 million ang ginagastos ng batang yan. Spend ako ng $1 million, pre. Yes, sir. Tapos ako wala nga akong ganun ngayon eh. Pero magkakaroon ako noon po. Kaya nga tol, ako na medyo nabigla ako dun eh. Kasi syempre ang tingin ko lang kay Ace, ito yung taga Sorrento na nagpapatawa lang sa court to. Never ko talagang naisip si Ace na may brain si Ace eh. Pero nung nag-usap na sila ni Frank, what the fuck, di ko naiintindihan itong pinag-uusapan nila. Ang nerdy na nung pinag-uusapan nila. Nag-iba yung tingin ko kay Ace ba bigla, parang may gantong side pa rin pala si Ace. Pero nakikita ko pa rin yung Kenkoy na side si Ace. Yung alam mo yung nasa court na nakaasar lang na Ace, di ba? Yung Sorrento boy lang talaga. Alam mo yun, nandun pa rin yun. Hindi mo mawawala sa akin yung Ace kahit anong mangyari. Pero at least, nakita ko yung kabilang side mo na, may Ang payo ko lang din talaga, invest kayo sa learnings, pre. Invest diba? kayo sa learnings. Hindi kayo sanay na ganyan siya kaseryoso magsalita, di ba? Kahit gano'ng kamahal yan, tol, gagi. Ang iniisip kasi nila lagi ng mga gusto man negosyo or mga gusto magkapera, yung pera kaagad eh. Di nila iniisip, tol, kung paano niya nagawa? Paano siya nagkaroon ng pera? Yes. Iniisip kasi nila magkaroon kaagad ng pera eh. Hindi nila tinanong, paano mo nagawa yan? Paano ka nagkaroon ng pera? Ang unang nagbago dun, ikaw eh. Bago dumating yung milyon, naging utak milyonaryo ka muna. It's not the other way around. Hindi yung pagkakuha mo ng milyon, naging millionaire mindset ka. Hindi ganun. Naging millionaire mindset ka muna, millionaire knowledge, bago ka naging milyonaryo. Kaya mag-i-invest ka talaga sa pagpapatalino. Kung hindi siya nagpatalino, tol, hindi mo siya magiging ganyan. Tol, si Ace nakabili na ng bahay yan. Dami. No cap, dog. Bahay na tinitira ng magulang niya, binili niya yun. Dami kong kilalang milyonaryo na gumagastos pa rin ng daan-daang libo para matuto. Para matuto. Ganun talaga kasi para ma-unlock mo yung mas malalim na knowledge, kailangan mo talaga gumastos. Sa tingin nyo ba i-share basta-basta ng mga milyonaryo yung knowledge nila for free? Nagulo yung balanse ng mundo. May kukwento ko sa inyo, yung isa sa unang nagsusulat ng mga motivational o nakalimutan ko exactly yung title, pero yung mga laws of success. Yung isa sa pinakaunang gumawa nun, napag-atasan siya ng isang mayaman na i-share mo to. So ang na-interview niya sila Henry Ford, the richest in the world. Yun talaga, mga na-interview niya. Nilabas niya yung libro, sumobra yung shinare niya. Sabi nung nag-finance sa kanya, sumobra yung mga shinare mo, masyado ng bulgar, masyadong matututo yung mga tao. Binili nila lahat ng libro ulit. Binili nila lahat. Binawi, ni-recall.
binili nila lahat. Tapos gumawa siya ng isa pang version, watered down version na. So, bakit ayaw nila yun? Masisira yung balanse ng mundo, tol. Kapag lahat binigyan mo ng ganong mindset, hindi nasasaya yung mga masaya na sa enough. Kumbaga wala na rin taga-serve sa atin. Exactly. So parang sisirain mo yung pakiramdam nila na masaya sila maging ganon. Tapos bibigyan mo sila ng ganitong knowledge. Totoo rin yung sabi ni Liam kung kilala niyo yun. Liam mo. Sabi niya, parang ayaw na naman nila mag-aral. Okay lang yan, hayaan mo sila. Kasi paano yung mga tambay natin? Next generation tambay. Next generation na ganito. Kailangan natin yun, Kailangan natin yun. Sige lang, huwag mo sila pag-aralin kung ayaw nila. Tama. Kailangan nga natin na magsiserve sa atin. Alam mo, tol, sa tingin ko nga, yung mga tao din, tol, parang yun nga, wala na, hindi nila, ayaw nila yung process pa. Gusto nila makuha agad yung, hindi nila, grabe kaya namin pinaghirapan yan. Alam mo yung minsan, minsan may sa akin, accusation sa akin na, sinasabi nila na, kaya ka lang naman, may mga babae, kasi may pera ka. Hindi totoo yun, sa totoo lang. Pero let's say totoo yun siya, okay? Hindi siya, kunyari totoo siya na kaya lang ako pinatulan ng mga babae ko dahil may pera. Kunyari totoo yun. Una-una mahirap din magkapera ng ganun. Di ba? Anong kala nyo? Mabilis lang ng ganun. Ganun lang pera. Kuha ka na agad ng babae. Una-una hindi ganun talaga yun. Hirap din di ba? Nagis mo? So kumbaga yun palang hindi nakaka-hate-hate eh. Kung nakakuha ka ng babae dahil may pera ka, respect pa rin kahit papano kasi nagpakahirap ka doon sa pera mo eh. Medyo ingot ka lang sa spending. Pero nakaka-acquire ka ng pera, lamang ka na rin sa ibang tao. So, respect pa rin yun. Hindi nga kahit. At saka ito nga eh. Kaya rin sinasabi nila, okay, kaya lang may babae dahil may pera ka. Okay, so alam mo pala ang solusyon para magkababae. Di gawin mo. Di ba, nag-guess mo? Kahit sabihin pa nila na, kaya ka lang naman gusto ng mga babae mo dahil sikat ka eh. Okay, alam mo pala ang solusyon paano di magpasikat ka din. Di ba? Tingnan natin kung makakaya mo talaga. Kala nga nila, ang dali magpasikat eh. Di ba? Kala nila madali magpasikat O try nyo magpasikat ng yung rap nyo hindi gaanong malalim. Tapos paulit-ulit lang yung topic nyo. Tapos yung flow nyo hindi pa mga ganung flow. Simple lang. Parang Twinkle Twinkle Little Star lang. Try nyo magpasikat. Gumawa ka ng milyon gamit lang yung Twinkle Twinkle Little Star mo na flow. Di ba? At paulit-ulit mo na kwento. Naiisa lang yung topic mo. Try mo. Di ba? Soft to yan, pre. Soft ko yan, pre.